Okay, now let's proceed to preliminary analysis. Now, yan, let's run analysis. Yan. Then, dito, kukunin natin yung structure period ng ating building. So, punta tayo ng post-processing, apply, okay. Then, punta tayo ng results, then dynamics. Dynamics, ito. So, yung may pinakamalaking percentage, kukunin natin for Z direction and X direction. Sa X direction, meron tayong 66% which is value of 0.470. And then, for Z direction, meron tayong value na 0.522. So, para magamit natin yung mga data na yan, punta tayo dito analytical modeling, tayo ng loading, definitions, seismic definition, and then ito, double click natin to, lagay natin yung value dito. So, sa structure period natin, sa X direction, meron tayong value na 0.470. Then sa Z direction, meron tayong 0.522. Then click modify. Yes, and then close. Next, run analysis. Save. Yan. Yan. Then next, kunin natin yung tayo ng analysis output. Kunin natin dito yung dead load ng ating building. Ito. At yung magagamit nating design base shear. Ito. Next. Ang static base shear natin is ito, 1,180.35 kN. Yan. Sa Z direction natin is same lang sila. Yan. And then next, ito tayo ng ito, participation factor. Dito, ang kailangan natin dito ay minimum of 90%. So, dito meron na tayong value ng 93% sa ating Z direction. So, ito. So, hindi na natin kailangan mag-change ng from 20 to 50. So, ito. Kukunin na natin to. Ito na yung gagamitin natin para sa ating dynamic. Para sa ating dynamic base shear. Yan. Next. Kukunin naman natin yung mass participation dito sa ating Z direction naman. Z direction. So, sa Z direction, meron din tayong 99% dito sa yan, mode 11. So, ito na. Hindi na rin natin kailangan magpalit ng mode from 20 to 50. So, ito, kukunin na natin tong value na to. Ito na yung design base shear natin para sa Z direction. So, next, calculate natin yung scale factor. So, sa scale factor, ito na yung dynamic base shear natin for Z direction. So, ito na yung nakalculate nating scaling factor. Yan. Yan. So, next, gagawin natin, ito tayo ng loading. Sa loading, load cases detail. Sa load cases detail, ito tayo ng RSX. Then, ito. Edit natin to. So, nakalculate natin scale factor. So, ang direction nito is X. So, ang titake natin is ito. Value ng scaling factor natin sa X. And then paste and then modify. Yes. Then close. Then sa Z direction. And salitan natin. Kunin natin dito. Calculate natin. Copy. And then paste. And next. And next, i-check na natin yung building irregularities. Ito tayo dito sa
analysis and design. Then miscellaneous command. Then floor diagram options. So, check natin to. And then ito. Then design code natin is ASCE 7. Then click natin OK. Then ito yan. Tayo ng command file. Sa command file, ito. Ang dalawa is cut natin dito sa cut. Yan, cut. Then, cut natin sa ito, floor diagram. Yan. Then, yan. And then, save. Then, X. Then, sa loadings, gagawin natin is load combination. Yan. Define combination. So, sa load combinations natin, meron tayong dalawang dead load, which is dead load 1 and dead load 2. So, ang gagawin natin, yan, dead load 1 plus 0.5 live load plus RSX. Yan. 1.2 dead load. 0.5 live load. Then 1 factor sa RSX. Yan, add. And then 1.2 dead load 2 plus 0.5 live load and then plus RSX pa rin tayo. Kasi ito ay para sa dead load 2. Yan, 1.2 dead load 2. 0.5 live load and then 1 RSX add. Then next 1.2 dead load 1 plus 0.5 live load plus RSZ 1.2 dead load 0.5 then 1 RSX then 1.2 dead load 2 plus 0.5 live load plus RSZ 1.2 0.5 then 1. So next 1.2 dead load 1 plus 0.5 minus RSX 1.2 dead load 0.5 live load then negative 1 kasi ang sign natin dito para sa RSX is negative. Then add and 1.2 dead load 2 plus 0.5 live load minus RSX 1.2 dead load 2 0.5 negative 1 RSX add the next 1.2 dead load 1 0.5 load minus RSZ 1.2 dead load 1 0.5 live load then negative 1 RSZ add 1.2 dead load 2 plus 0.5
live load minus RSZ 1.2, dead load 2, 0.5, live load, then negative 1, RSZ. Next is 0.9 DL plus RSX. 0.9 dead load 1. Then 1 RSX add. Then dead load 2. 0.9 dead load 2. Then 1 RSX. Then add. Next RSZ dead load 0.9 dead load 1 and then 1 RSZ add. Then next is C dead load 2 0.9 dead load 2 then 1 RSZ. Yan, so add. So meron pa tayong 4 na load combination na kulang. So negative naman to ngayon, and then 0.9 dead load 1, then negative 1 RSX, then dead load 2, 0.9 dead load 2, then negative 1 RSX. Add. The next is RSZ. Meron tayong dito 0.9 dead load 1, then negative 1 RSZ. Add, then close. No, meron pa pala tayong isang kulang. Yan. So, dead load 2. 0.9 dead load 2. Negative 1 RSZ. Add, then close. Then, punta na tayo ng analysis and design. Sa analysis and design, punta tayo ng load list. Saan yun? Punta na lang tayo dito sa utilities, command file, save. Then dito, tayo. Sa baba ng perform analysis, load list from number 12, load combination 12. Okay, 12 to 27. Then save. Then punta tayo ng analysis and design, punta tayo ng post analysis. Then define command. Ito punta tayo ng story drift. Then ang allowable drift factor natin is 0.00420. Then add. Then close. Then punta ulit tayo post analysis. Define command. Punta dito naman. Dia CR. Then add. And close. Then run analysis. Then punta tayo ng analysis output. Check natin yung sub story. Yan. So ang status is okay.
Next, tayo ng torsion, irregularities. Yan. So, okay rin dito. Geometry irregularities. No irregular, sabi niya. So, okay. Dito sa mass irregularity, meron tayong isang fail. Sa story drift natin, lahat pass naman. Yan. Yan. So, ang gagawin na natin, is i-save na natin. Save. Then, punta tayo ng post-processing. Okay. Punta tayo ng result. Yan ang reactions. Sa reactions, ito yung check natin, static check results. Yan. Yan. So, kunin natin yan. May kulang pa pala tayong ginawa, no? So, balik tayo dito. Utilities, analysis output. Kunin natin yung tayo dito sa may ito. Sa load number. So, punta tayo ng command file. Sa command file, ito, sa perform analysis, lagyan natin ng print load data, then change. Then save. And next, and then tayo ng run analysis. And then, kunin natin yung values ng ating soap story. Ito. Yan. Ito ang mga kailangan natin. Value. Load number 1 and then load number 3. Yan. Kunin natin itong mga to. Values na to. Ito. Which is, ito na. Yung load number 3 and yung load number 1. Para sa X direction and then sa Z direction. Yan. Then next natin gagawin. Tayo ng post-processing. Okay. Reactions. Ito. Static check result. So, yung value natin sa EX is sa load number 1, FX 1,180.349. Ito ang value ng ating EX. And then dito sa load number 3, meron tayong 1,180.349 para sa ating EZ. Next, ito, load number 10, FX, ito, 159.892 para sa ating WZ. And then load number 11, ito, 466.959 para sa ating WZ. Ito. Okay. So, okay na tayo sa preliminary analysis. So, proceed tayo sa next, which is load combinations. And thank you very much. Bye.